Sobra-sobra. Sabihan niyo po ang iyong mga katabi, God is good. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago po ang lahat, gusto ko po magpasalamat sa inyong lahat. Dahil alam ko po, kayo'y nag-effort, kayo po'y nagpagod, at kayo po'y gumastos para lang kayo'y makapunta dito. Alam ko po pagkamahal-mahal na ng gasolina, pero kayo po ay gumastos, nagsakripisyo para lang makapunta sa ating Lenten Recollection. At tandaan niyo po, kung gusto niyong gumaling, kung gusto niyo pong makatanggap din ng grasya, kailangan matuto ka ring magbigay. Amen? Because the more that you give, the more you receive. Kahit na magbigay ka lang daw ng kakaunti, sabi ng ating Panginoon, ito naman ay babalik sa iyo, siksik, liglig, umaapaw. Kaya nga, ano man ang pinagdadasal mo ngayon, paniwalaan mo, tinanggap mo na. Amen? Alisin mo na ang pagdududa sa iyo. Baka kaya hindi mo pa natatanggap ay dahil humihingi ka, pero meron pa ring pagdududa sa iyo. Pag humingi ka, dapat maramdaman mo, tinanggap mo na. Amen? Kaya nga, sabihin mo ngayon pa lang, salamat Panginoon. Kayo nga po, salamat Panginoon. Sabihan nyo din po ang inyong mga katabi, salamat buhay ka pa. Dahil wala pong ibang pinakamagandang blessing kung hindi yung buhay tayo. Amen? Anong pinapasalamatan natin? Yung wala tayo doon sa Iran. Sipin niyo po, kung pinanganak ka doon sa Iran, hindi mo alam kung magigising ka pa. Hindi mo alam kung ikaw itatamaan ng bomba. Di po ba? Kaya nga, yung wala ka lang sa Middle East, isa ng malaking grasya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat dahil alam ko marami sa inyo ang nanonood, sumusubaybay sa ating mga online mass. Meron po mga iba, lumalapit sa akin, sinasabi, Father, ikaw ang aking araw at gabi. Yung isa naman, sabi po niya, Father, ikaw ang aking sleeping pill. Pag daw hindi siya makatulog, nai-stress siya, nanonood daw po siya ng aking mga homily, nakakatulugan po niya yung aking bisa. Ang pakiusap ko lang po, sana wag niyo kong tulugan ngayon. Kaya sabihan niyo po ang iyong mga katabi, hoy, gising. Wag po kayong mag-alala dahil pagkatapos po ng ating misa, kamukha po ng aking sinabi, kayo pong lahat makakalapit sa akin, hahawakan ko kayo, i-anoint ko kayo, at lahat po kayo naghanda kami. More than 4,000 bottles makakatanggap po ng healing oil. Yun lang po ang request ko. Mamaya, sana po, pag lumapit kayo sa akin, hawak lang. Wala na pong halik. Kasi po, nung minsan, pagkatapos ng bisa, may lumapit sa akin, sabi, Father, pwede po bang pahag? Okay lang naman po, no? Yakap. Kasi, di ko alam, baka na-stress po ang tao. So, niyakap ko po. Nabigla po ako, hinalikan ba naman ang liig ko?
Kala ko, nilagyan ako ng chikinini. Sorry po ha, taken na po ako. Kay Lord na po ako. Amen? Mamaya po, hawak lang, walang kiss. Salamat po sa inyo. Nandito kayo dahil ang panalangin nagiging mas makapangyarihan pag tayo'y sama-sama at nagkakaisa. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? When there are 2 or 3 gathered in my name, I am there also with them. Kaya nga, sabihan mo ang katabi mo, the Lord be with you. The Lord be with you. Hayaan niyo pong umpisan natin ang ating recollection sa isang tanong. Ano po ba ang Kwaresma? What is Lent? Bakit taon-taon po nating pinagdiriwang ito? Ayon po sa ating liturhiya, that Lent is a 40-day preparation for the resurrection. Kaya pansinin niyo po yung salitang Kwaresma, malapit po sa salitang 40. Dahil ito po ay 40 days, no, na paghahanda sa muling pagkabuhay ni Jesus. Bakit po mahalaga ang muling pagkabuhay ni Jesus? Kasi kung hindi muling nabuhay si Jesus, hindi tayo muling mabubuhay. Amen? Kung hindi muling nabuhay si Jesus, walang kwenta ang ating pananampalataya. Ang pinaka-imposibleng mangyari sa mundong ito ay yung patay muling mabubuhay. Pero nangyari. At ito'y nangyari sa isang tao, sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya bakit ka nag-aalala? Kung feeling mo baon na baon ka sa utang. Kanina lang po, meron nag-message sa akin, Father, pagdasal mo ako, 2 million ang aking utang. Sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba ang Diyos siyang may-ari ng lahat? Sumagot, opo, sabi niya. Kung ang Diyos siyang may-ari ng lahat, ano yung 2 million mo? Yan ay alikabok lang sa Kanya. Yan ay kuko lang sa Kanya. Maliit lang yan. Kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay anak ng Diyos, di ba, ipagkakaloob ng iyong Ama, anuman ang para sa iyo. Amen? Nothing is impossible with God. At yan po ang pinapahayag na muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung ang patay, kayang muling mabuhay, kahit ang patay mong negosyo, kaya niyang buhayin. Kung ang Diyos patay muling nabuhay, kaya din niyang buhayin ang patay niyong relasyon, kayong mag-asawa. Amen? Kung ang Diyos patay muling nabuhay, kaya niyang buhayin yung namamatay mong katawan. Amen? Kaya nga, sabi ko, bakit ka pa mag-aalala? Kaya, ang ating pagdiriwang na muling pagkabuhay ng Panginoon, yan dapat ang pinakamasaya. Kung nga po sa ating mga parokya, meron tayong mga pista. Pesta ni San Jose, pesta ni Santa Rita, pesta ni San Pedro, pista ng ating mahal na ina, si Maria. Naghahanda tayo 9 days. Amen? Mas pa, higit pa ang ating paghahanda dahil ang mga banal ay hindi magiging banal kung hindi dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit matagal ang ating paghahanda? Kasi ganyan kahalaga ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngayon, sabi po ni Pope John Paul II, ang Kwaresma ay isang pakikipaglaban. Anong laban?
Gera kamukha na nangyayari sa Iran? Hindi po. Labanan na nangyayari sa ating mga kalooban. Kung merong labanan nangyayari sa mga ibang bansa, kung merong labanan nangyayari ngayon sa ating politika, meron ding labanan dyan sa iyong puso. Meron ding labanan nangyayari sa iyong isip. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Mukha bang normal? Harinawa, normal. Amen? Anong itsura? Itsura bang masaya? Sana. Amen? Pero tingnan mo yung mukha niya, akala mo walang problema. Pero sa totoo, may pinagdadaanan yan. Amen? Hindi lang niya sinasabi, amen? Hindi lang halata, amen? Ang dami pong pumupunta sa akin sa parokya, pagkakita ko, nakapostura, nakaporma, ang yaman-yaman ng itsura, pero pag nakausap ko, ito lang pong tanong ko, kumusta ka na? Magbe-breakdown, iiyak, Father! Meron palang tinatago. Amen? May labanan nangyayari sa ating mga kalooban. At minsan, ang labanan ay sama-sama laban sa mabuti. Amen? Ang tanong, sinong mananalo? Depende sa pinapakain mo. Sinong mananalo? Ang masama, ang mabuti? Depende sa inaalagaan mo. Kasi minsan, kahit na alam nating masama, ginagawa pa rin natin, pinipili pa rin natin. Amen? And remember this, as I have told you time and time again, you become what you repeat. You become what you repeat. Nagiging ikaw ang paulit-ulit mong ginagawa. Kaya, pag paulit-ulit mong ginagawa, pinipili ang masama, ano nagiging sayo? Mabuti o masama? Masama. Amen? Kung gusto mong bumuti ka, kailangan paulit-ulit piliin mo ang mabuti. Amen? Sabihan mo ang katabi mo, piliin mo ang mabuti. Piliin mo ang mabuti. Ayon po kay Pope Benedict XVI, ang Kwaresma naman ay isang spiritual retreat. Kapag sinasabi nating retreat, ang nasa isip natin kamukha nito, tayo'y uupo, tayo'y makikinig, tayo'y magninilay. Pero, pag sinabi nilang retreat sa labanan, anong ibig sabihin? Pag-atras. Umaatras ka, humihinto ka, hindi dahil natalo ka. Umaatras ka kasi gusto mo, pag-isipan nyo ng mabuti, paano kayo didiretso, paano kayo magpapatuloy, paano kayo mananalo sa mga kalaban nyo. Bakit meron taong natatalo sa buhay? Bakit merong taong nabibigo? Bakit meron taong nagkakasakit? Kasi hindi sila marunong huminto. Amen? Kung sugod ka lang ng sugod, mapapagod ka, matatalo ka. Amen? Para po kay Pope Francis, ang Kwaresma naman po ay isang spiritual na paglalakbay pabalik sa Diyos. Tandaan niyo po ito mga kapatid, if you don't know where you are going, then anywhere will do. Ano po ang mangyayari kung kayo'y nagmamaneho,
ng sasakyan, ikaw ay paikot-ikot lang. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi ka tumitigil. Di ba? Mauubusan ka ng gas. Masisira ang sasakyan mo. Ang kahulugan ng ating buhay ay nakikita sa ating patutunguhan. At ano ang patutunguhan natin? Saan tayo papunta? Pabalik tayo sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay, ang Diyos ang pabalik ng ating buhay. Kaya nga ang Diyos ang nagbigay ng buhay, sino magpapalakas sa iyo? Walang iba kundi tanging ang Diyos lamang. Amen? At para po sa akin, ang panahon po ng Kwaresma ay isang pagsusuri ng ating kaluluwa. This is the topic of our recollection. That Lent is a spiritual check-up. Nung daw po minsan merong isang mister, siya daw po ay nahihilo. Agad po siyang napapagod. Kaya nagpasama po siya sa kanyang misis, pumunta po sila sa klinika, nagpa-check up po itong lalaki. Pagkatapos po ng mga test, lumabas ang resulta, kinakabahan po itong mister. At sabi niya sa kanyang misis, ikaw na lang kumausap sa doktor. Ayaw ko marinig kung ano yung sasabihin niya. Baka ano man yung sabihin niya, ikamatay ko. Sige, ikaw na lang pumasok. So lumabas po itong mister, yung lalaki, nasa labas po ng klinik, nakaupo, habang yung misis siyang nandun sa harapan ng doktor. Sabi ng doktor sa kanya, Misis, delikado po ang kalagayan ng mister niyo. Pero, pwede siyang gumaling. Ang kailangan lang po, sundin niyo po ang aking mga habilin. Una, dapat po sa bahay niyo, tahimik. Dapat wala po siyang naririnig na ingay. Ibig po sabihin, bawal siyang sermonan, bawal siyang pagalitan, bawal po siyang sigawan. Pangalawa, pakainin niyo po dun sa gusto niya. Ha? Dahil po, pag kinakain niya yung ayaw niya, may stress po siya, lalala yung kanyang sakit. Pagluto niyo po ng masasarap, yung inyong asawa. At pangatlo, hayaan niyo po siyang mag-enjoy. Gawin niyo po kung ano yung gusto niya. Kung gusto po niyang lumabas, kasama ng mga barkada niya, hayaan niyo siya. Huwag niyo pong i-stressin ang inyong asawa. Nakuha niyo po ba? Sabi ng doktor. Opo, sabi ng misis. Lumabas po ang misis. Nakita niya yung kanyang asawa nakaupo, pinagpapawisan, kinakabahan, nanginginig. At tinanong, "Oh honey, anong sabi ng doktor?" Sumagot daw po ang misis, "Honey, sabi ng doktor, mamamatay ka na daw." Sabi niya. Ayaw lang gawin yung pinapagawa ng doktor. Meron pong kasabihan, if you do not take time to rest, God will make a time for you to rest. And it will not be a convenient time. Kapag hindi ka huminto, pahihintuin ka ng Diyos sa oras na ayaw mo. Amen? Minsan nakakalimutan natin, tayo'y mga human beings. Nakakalimutan natin tayo mga tao. Bakit? Kasi palagi tayong gumagalaw, nagtatrabaho, kumikilos, iniisip natin, we are human doings. Kapatid, hindi ka robot. Amen? Huminto ka muna at suriin mo ang iyong sarili. Kung nga pong sasakyan, humihinto po yan, dadalin mo sa kasa every 5,000 kilometers. Amen? Ano mangyayari
kapag hindi mo dinadala sa kasa, kapag hindi ka nag-change oil, sige, gamit ka lang ng gamit. Papansin mo, nasisira yung makina mo. Napuputol yung mga ibang wiring. Baka sumabog biglaan yung iyong gulong. Kalbo na pala yung gulong mo, ginagamit mo pa. Hindi po ba? Alam niyo po ba mga computer, mga cellphone, kailangan ina-update din. Yung mga ibang matatanda, sinasabihan yung mga apo nila, "Apo, bakit hindi na umaandar yung aking cellphone?" Diyos ko po, ang daming application palang nakasindi, nakabukas. Ang tagal na hindi na-update. Kaya tumitigil kasi kailangan merong bagong program na ilagay dyan. Baka hindi nyo rin po alam, ang building, every 10 years, kailangan chinecheck mo. Dahil kung may crack, may lamat na ang pundasyon, babagsak yan. Ang lakas ng building ay nasa pundasyon. Pero kapag hindi mo chinecheck, delikado. Ganyan din sa buhay natin. Kailangan natin suriin ang ating buhay, ang ating loob. Tingnan natin, ano bang problema? Kasi kung hindi mo aayusin ang problema habang maliit, lalaki yan. Amen? Merong mga tao, ayaw tumigil, ayaw magpa-check up, natatakot. Amen? Pero, tandaan niyo po ito, mas nakakatakot kapag malala na ang sakit mo. Meron po akong nilibing, 25 years old. Bakit? Hindi pala niya alam. Mataas ng kolesterol niya. Ang hilig ba naman kumain ng samji? Meron din po akong nilibing, 39 years old. Nararamdaman na, sumasakit na ang kanyang ulo. Pero kailangan daw magtrabaho. Ano nangyari? Aneurysm na pala. Meron po palang bukol sa loob ng kanyang ulo. Kapatid, kapag meron kang maliit na sakit na naramdaman, magpa-check up ka na. Amen? At kahit na wala kang nararamdaman, palagi kang magpa-check up. Di ba yung mga baby, yung mga sanggol ng bata sila, palagi mo dinadala sa doktor? Anong pagkakaiba? Bakit nung tumanda ka, nung lumaki ka, ayaw mo na pumunta sa doktor? Hindi ibig sabihin, wala kang nararamdaman, wala kang sakit. Dahil ang pinaka nakakatakot na sakit ay yung hindi mo nararamdaman. Amen? Ang dami po na cancer na ganyan. Nabigla sila, 4th stage cancer na sila. Pero bakit hindi nila nakita? Wala naman po ako nararamdaman eh. May nararamdaman ka, wala kang nararamdaman, magpa-check up ka. Amen? Sabihan mo yung katabi mo, magpa-check up ka. Pa-check up ka, ha? Sa Biblia, tandaan po natin ang nakasulat, our life is 70, 80 if we are strong. Ibig sabihin, dapat tayo, makarating tayo ng 80 years old, yung iba pa nga, hanggang 100 years old, mahaba talagang buhay natin. Pero bakit umiiksi, agad namamatay yung mga iba? Kapabayaan. Kapabayaan. Amen? Meron po akong gustong kasabihan, sulat nyo ito, that God feeds the birds, but the bird still needs to find the worm. Ang ganda po, no? Araw-araw ang Diyos, pinapakain niya ang mga ibon. Pero kahit na pinapakain ng Diyos ang ibon, bakit nagigising pa rin ang ibon, naghahanap pa rin siya ng uod? Kasi ibig sabihin, kahit na that God provides, you need to reach out to receive what is yours. Kailangan may gawin ka. Do your best,
God will take care of the rest. Sabi po ni Santiago that faith without works is dead. Hindi pwede yung ikaw ay naniniwala na wala kang ginagawa. Kaya nga po, kayong mga nandirito, yung mga kapatid nating may sakit, tingnan niyo kung ano yung inyong ginagawa. Kayo'y nananampalataya, pero kayo din ay lumalapit sa grasya ng Diyos. Kaya nga, ang mabuting balita, mas pagpapalain kayo ng Diyos ngayon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pong dumating sa parokya, nagpapabless sa akin, sabi, Father, pagdasal mo ako, mataas ang aking kolesterol. So habang pinapray over ko po siya, may napansin ako, hawak-hawak niyang nakabalot, may supot, plastic. At tinanong ko, ano po yan? Sumagot sa akin, chicharon po, sabi ko. Sabi ko, tatay, kahit na 1 oras kitang ipagdasal dito, kung pagkatapos naman, lalantakan mo yan, uubusin mo yan, wala pa rin kwenta. Amen? Ang akala kasi natin na ang panalangin ay magic. Hindi po ganon ang panalangin. Pag ikaw ay nananalangin, pinapakita lang ng Diyos sa iyo ang kanyang kagustuhan, at pag pinakita ng Diyos ang kanyang plano, sundin mo yon, doon kanya babasbasan. Amen? Prayer is a communication with God, and prayer is a way that we can discover the plan of God, because by following the plan of God, it is there that we become more blessed. Sa pananalangin, doon din natin sinusuri ang ating mga kalooban. Kasi kung hindi mo makikita ang problema mo, hindi mo maaayos ito. Amen? Kung hindi mo makikita ang problema mo, ang sakit mo, hindi ka gagaling dito. Merong mga tao, ayaw nilang harapin ang kanilang problema. Pero ang tanong ko, kapag iniiwasan mo bang problema mo, nawawala ba yan? Hindi. Kapag hindi mo pinapansin ang sakit mo, gagaling ka ba? Hindi. Tandaan niyo po ito, mas mahal magpagamot kesa sa ingatan mo ang iyong sarili. Prevention is better than cure. And prevention is cheaper than cure. Amen? Gusto niyo pong makatipid? Yes or no? Yes. Kaya ingatan mo araw-araw ang sarili mo. Sabihan mo katabi mo, ingatan mo ang sarili mo. Ingatan mo sarili mo. Alam natin yan, nakakalimutan lang natin. Amen? Because happiness starts with your health. Ulitin ko po. Happiness starts with your health. If you're healthy, you are happy. Amen? Meron pong isang istorya tungkol sa isang matanda. Namamatay po, naghihingalo itong matanda. Nandun po siya sa hospital bed. No? Dumating po yung kanyang mga anak. Gusto po na maging masaya si tatay bago man po siya pumanaw o mawala. Kaya sabi ng doktor, sige, bigay nyo na lahat ng gusto niya. Total, malapit na rin mawala. Kinakausap nila, Tay, ano pong gusto nyo, ibibigay namin. Yung pong paborito nyong sisig, gusto nyo po ba? Sabi po ni tatay, hindi ko na kaya, ayaw ko na. Sabi po na matanda. Ito pong kanyang anak na babae, sabi, Tay, yung paborito nyong red horse, gusto nyo po ba? Ibibili po namin kayo yung malamig. Sabi ng matanda, hindi ko na kaya, ayaw ko na. Sabi po ng panganay, alam po kasi yung tatay, pilyo, mahilig. Tay, may magandang babae dito.
Gusto niyo po ba? Sumagot ang matanda, susubukan ko. Sabi pa naman. Totoo kaya na kapag ikaw ay may sakit, maiisipan mo pa ba ang magkasala? Kasi kapag may sakit ka, di ba, isa lang po ang mahalaga sa iyo, yung gumaling ka. Amen? Mahirap maging masaya kapag may sakit ka. Sumakit na po bang ngipin niyo? Pag masakit ang ngipin mo, kaya mong ngumiti. Ang hirap po, no? Alam niyo pong pinakamasakit kong karanasan bilang pari, ay yung nagmimisa ako, may diarrhea ako. Ang hirap po nun. Yung habang nagre-reading, nakaupo ako. Diyos ko po, nararamdaman ko, lumalabas na. Pinagpapawisan ako ng malamig. Kala nila nakikinig ako doon sa nagbabasa. Pero nagdadasal talaga ako. Sabi ko, Diyos ko po, ang tagal pa naman magbasa nito. Bilisan mo! Lumalabas na. Ang hirap po mag-homily na masakit ang tiyan. Amen? Hindi mo magagawa yung dapat mong gawin kapag may sakit ka. Amen? Ihihinto mo ang lahat para lang gumaling ka. Amen? Kaya, para hindi lumala ang iyong sakit, matuto kang huminto, matuto kang magsuri, matuto kang magpa-check up. Kasi kapag healthy ka, magagawa mong pinakamabuti sa iyong buhay. You can only be 100% if you're healthy. Amen? Ang tanong po ngayon, paano natin susuriin ang ating mga sarili? Meron po tayong 3 check-up na kailangan gawin. Ang unang check-up ay ang check-up ng isip. Mind check. Sulat niya po yan. Magandang tanong sa iyong sarili, kumusta na ang isip ko? Yan ba ay magulo o maayos? Yan ba ay tahimik o maingay? Yan ba ay mabuti o masama? Bakit po mahalaga ang ating mga isip? Tandaan niyo po ito. Dahil ang isip mo ay ang salamin ng mundo. Nararanasan mo ang mundo sa pamamagitan ng isip mo. Kapag masama ang isip mo, kahit na maganda ang iyong mundo, ano mararanasan mo? Masama o mabuti? Masama, di po ba? Pero kahit na masama ang mundo, pero pag mabuting isip mo, ano mararanasan mo? Masama o mabuti? Mabuti, di po ba? Be careful with your thoughts. Because what you think, you feel. What you feel, you do. What you do, you become. What you become, you live. What you live, you share. What you share, you multiply. What you multiply, you leave behind. Nakita niyo po, ang iyong legacy, ang iiwan mo dito sa mundo, ang pinaparanas mo sa ibang tao, nag-uumpisa sa isip mo. You become your thoughts. At ang pinakamadaling gawin ay palitan ang ating iniisip. Amen? Ang remote control ng buhay mo ay nasa iyo.
Pero ang problema ng napakarami sa atin, binibigay natin ang remote control ng ating buhay sa ibang tao. Minsan meron pong nag-confess sa akin. Hindi niya kino-confess ang kasalanan niya. Kino-confess yung kasalanan ng asawa niya. Ito po kasi, Father, yung asawa ko, babaero. Ito po kasing asawa ko, reklamador. Ito po kasing asawa ko, palamura. Sabi ko, sandali po, misis. Ayaw niyo po ba tawagin niyo yung asawa niyo? Siyang umupo dito. Bakit yung kasalanan ng asawa niyo? Ang inyong kino-confess. Nandito kayo for confession, confess niyo ang inyong kasalanan. Pero bakit malungkot? Bakit galit itong tao? Kasi binigay niya yung remote control ng kanyang buhay dito sa kanyang asawa. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang pastol. Meron po siyang 3 kambing na inaalagaan. Habang naglalakad po itong pastol, nagutom siya. Buti na lang po, nakakita siya ng isang karinderya. Kaya lang may problema siya. Hindi po niya maipasok sa karinderya yung kanyang mga kambing. May 2 po siyang tali. At iniisip niya, kung paano niya itatali itong 3 kambing para wala po makatakas at lumayo. Habang nag-iisip po itong pastol, meron pong isang lalaki, isang matanda na padaan. At tinanong siya, anong problema? Sabi po nitong pastol, gusto ko pong kumain, kaya lang hindi ko maiwan yung aking mga kambing, baka pag tinali ko yung 2, yung pangatlo ay tumakas. Sabi po nitong matanda, napakagaling. Itali mo yung 2 kambing mo habang yung pangatlong kambing ay nanunood. At pagkatapos mong naitali yung 2 kambing mo, doon sa pangatlong kambing, ipakita mo sa kanya na parang tinatali mo siya sa puno. Subukan mo. Kaya ginawa po nitong pastor, tinali niya yung 2 kambing niya habang yung pangatlong kambing nanunood. At kung wari, meron siyang nilabas na pangatlong tali, tinali niya sa liig nitong kambing, tinali po niya doon sa halaman, at lumayo po yung pastol, tama nga. Hindi po gumagalaw yung kambing. Tuwang-tuwa po itong pastol. Pumasok sa karinderya, kumain. Pagkatapos po kumain nitong pastol, lumabas po siya, nakita niya, nandun pa rin yung 3 kambing. Kaya inalis po ang pagkatali ng 2, pero yung pangatlo, ayaw pong umalis. Pinapalo na po, ayaw gumalaw. Tinutulak po, ayaw pa rin gumalaw. Kahit na anong gawin niya, ayaw pong umalis sa puno ng pangatlong kambing. Na problema siya. Buti na lang po, napadaan na naman yung pong matanda. Sabi, ano na naman problema? Ito pong pangatlong kambing ko, ayaw umalis. Hindi naman po nakatali. Alam niyo po, sabi ng matanda, maaring sa'yo, hindi siya nakatali. Pero sa isip niya, nakatali pa rin siya. Inalis mo na ba ang pagkatali niya? Pinakita mo na ba sa kanya? Inalis mo na tinali mo siya? Hindi pa po. Yun ang problema. Ipakita mo sa kanya, inaalis mo yung tinali mo sa kanya, gagalaw yan. Sinubukan po ng pastor. Inalis yung pagkatali, aba, gumalaw, tumakbo yung pangatlong kambing. Tandaan niyo po mga kapatid, ang isip mo ay pwede mong maging kulungan o pwede kang maging malaya sa pamagitan ng isip mo. Ang isip mo ay pwede mong maging gamot o pwede din sa pamagitan ng isip mo, ikaw ay magkasakit. Your mind can be your prison and poison. And yet your mind can become your freedom. It can become your medicine. Gusto niyo pong gumaling? Yes or no? Umpisan mo sa isip mo, araw-araw, gumagaling ako. Amen?
Gusto mong yumaman? Yes or no? Araw-araw, isipin mo, magkakaroon ako ng ideya kung paano ko mapaparami ang grasya na pinagkakalob ng Diyos sa akin. Pero habang nandyan sa isip mo, wala nang pag-asa, di na ako gagaling. Lalakas pa po ba kayo? Hindi. Paano ka yayaman na asensong buhay mo? Kung palagi mo sinasabing, ang hirap ng buhay, nasa isip mo, lalong humihirap ang buhay mo. Amen? Paano mo papatawarin ang iyong asawa kung palagi mong iniisip, pinabalikan yung kasalanan niya? Amen? Change your thoughts. You will change your life. Baguhin mong iniisip mo, magbabago ang buhay mo. Amen? Pangalawang check-up, heart check. Heart check. Baka hindi niyo po alam ito. Ang puso ng tao ay may isip. Kaya pag nakita mo, binuksan mo ang puso ng tao, marami ding ugat. Akala natin, ang isip natin, ito lang utak natin. Hindi. Nag-iisip din ang puso mo. Kaya nga meron tayong kasabihan na paglalaban ng isip, ng utak, at ng puso. Maaring sa isip mo wala. Pinatawad ko na yan, kinalimutan ko na yan. Pero pag nakikita mo, paparating na yung nanakit sa'yo, yung kaaway mo, kumukulo na naman yung dugo mo. Saan nanggagaling yon? Sa isip? Hindi. Sa puso. Mahirap magpatawad kapag buhay pa rin sa puso mo yung alaala ng nakalipas. Amen? Ang kasabihan nga po napakaganda, that he who was bitten by a snake fears a rope. Ulitin ko po. He who has been bitten by a snake fears a rope. Kapag tinuklaw ka ng ahas, kahit yung tali, natatakot ka, iniisip mo, ahas siya. Di po ba? Kaya nga meron po mga ibang babae, galit na galit sa lahat ng lalaki. Bakit? Sinaktan ng isang lalaki. Anong sinasabi? Para-parehas lang mga lalaking yan. Manloloko. Hindi pa po siguro niya nakilala si Father Joel. Di po ba? Merong ibang tao, galit na galit sa aming mga pari. Bakit? Sinasabi, para-parehas lang mga paring yan, matatakaw sa pera. Maaaring meron siyang karanasan sa isang pari, nasaktan siya. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng pari ay ganon. Amen? Mga kapatid, kailangan nating linisin ang ating mga puso. Kaya nga ang dasal ay, create in me a new and clean heart. Dahil ang puso mo, yan ang magbibigay ng direksyon sa ginagawa mo. Hindi po ba? Anong sabi ng ating Panginoon? Out of the fullness of one's heart, that the mouth speaks. Nagmumula sa puso mo ang iyong sinasabi. Nagmumula sa puso mo ang pwede mong gawin sa iyong buhay. Tanong ko po sa inyo, sino po sa inyo dito ang mahilig makikain? Meron po ba? Wag po kayong mahiya. Hiya pa kayo. Halimbawa, kayo po'y inimbitahan sa isang party, birthday party. Napakasarap ng pagkain. Pero ikaw ay binigyan ng Sharon. Binalot na yung pagkain. Sarap po eh. Menudo, asado, estopado, lahat po ng dodo. No? Nilagay mo doon sa bag mo. Ganda pa naman nung iyong bag. LV.
Alam niyo pong ibig sabihin ng LV? Lumang bag. Nilagay mo sa lumang bag. Kaya lang ang problema, nakalimutan mo kinabukasan. Naalaala mo, 1 linggo na ang nakalipas. Pagkabukas mo, ano po ang amoy? Paasim na, di po ba? Kapag inalis mo yung nasirang pagkain dun sa LV mo, dun sa lumang bag, pwede na po ba yun? Malinis na po ba? Hindi pa. Kasi kahit na inalis mo yung nasirang pagkain, may amoy pa rin. Di po ba? Ganyan sa ating puso. Inalis mo na pero bakit meron pa rin? May natira pa. Nangangamoy pa. Ganyan ang epekto ng kasalanan sa atin. Sin leaves a mark. Sin leaves a smell. Kaya nga kung hindi babaguhin ng Diyos, hindi magiging payapa at maganda ang iyong loob. Amen? Ano po magandang dasal? Yung dasal na galing natin sa mga salmo, yung dasal na galing natin sa awit, create in me a new and clean heart. Create in me a new and clean heart. Kayo nga po, create in me a new and clean heart. Magiging mabuti ang iyong nararamdaman, bubuti ang iyong pangangatawan, pagbago at malinis ang puso mo. Amen? Pangatlo po, soul check. Suriin natin ang ating kaluluwa. Hindi mo man nakikita ang iyong kaluluwa, pero yan ay nakakonekta sa iyong katawan. Kapag wala kang kaluluwa, patay ka na. Di po ba? Pero ano ang sakit ng kaluluwa? Kasalanan. Meron pong isang maliit na bata, 8 years old. Nilapit po siya ng nanay niya sa akin, kinakausap ko. At nabigla po ako, bakit? 8 years old, nanonood po ng malaswang palabas. Pornografiya. Pero habang sinasabi po ng bata sa akin, na yun ang kanyang kasalanan, pinagdadaanan, nabigla po ako, bakit? Umiiyak yung bata. Tingnan niyo po, may epekto yung kasalanan sa kanya. Amen? Akala mo walang epekto, pero merong bunga yung kasalanan ginagawa mo. Sinasaktan mo ang iyong kaluluwa. Kapag may problema ang iyong kaluluwa, hindi malayo, may problema ang iyong katawan. Meron pong isang babae sa Amerika. Gusto po niyang yumaman. Anong kanyang ginawa? Pumasok po siya bilang adult actress. Ibig sabihin, naghuhubad sa mga pelikula. Porn actress. Mayaman naman po. Milyon-milyon ang bayad sa kanya. Pero alam niyo po nangyari. Magsimula po nung naghuhubad na siya, nag-drugs siya. Kung talaga ang pera ang sagot para ikaw ay maging masaya, tingnan niyo po yun. May pera siya, pero bakit kailangan pa niyang mag-drugs? Ibig sabihin, hindi siya masaya. At dahil po doon sa kanyang pagdadrugs, tinamaan po yung kanyang isip, yung kanyang pangangatawan. Ngayon, comatose siya. Nag-umpisa, sabihin mo, okay lang naman. Wala naman ako sinasaktan na tao Para din naman ito sa akin, para sa aking pamilya. Ginagawa ko ito kasi kawawa sila. Kailangan nila mabuhay. Kapatid, hindi lang naman ang iyong katawan
ang kailangan mabusog. Hindi lang naman ang iyong katawan ang kailangan tulungan. Unang-una dyan, ang iyong kaluluwa. Amen? Kamukha ng sinabi ng ating Panginoon, aanuhin mo, makuha mong buong mundo, pero pinagbili mo naman, wala ang iyong kaluluwa. Walang kwenta ang lahat. Paano po natin malalaman ng ating kaluluwa ay malusog? How can you know that your soul is healthy? Meron pong 4 na palatandaan. Sulat niyo po ito. These are the 4 signs that you have a healthy soul. The first one is, a healthy soul is at peace. Payapa ang isang kaluluwa, at pagpayapang isang kaluluwa, siya ay malusog. Kapag payapa ang isang kaluluwa, hindi yan nag-aalala. Peace means completeness, pagkabuo. At walang magbubuo sa iyo kung hindi ang Diyos. Amen? Kala natin, pera ang ating kailangan. Father, saan magkaroon ako ng pera? Sagot na yung aking problema. Hindi po totoo yun. Kasi kung totoo, bakit yung mga mayayaman, may pera na, bakit hindi pa rin sila tumitigil sa pagtatrabaho? Amen? Kung talagang ang solusyon, pera, bakit meron pa rin ibang mayayaman, mga artista, nagda-drugs, nagpapakamatay? Money will never complete you. Only God will complete you. At kapag ang Diyos buhay sa iyo, wala kang aalalahanin. Amen? Sabi po nila, 2 lang naman po ang ating inaalala sa buhay. We only worry about 2 things. Una, kung ikaw ba ay malusog, o pangalawa, kung ikaw ay may sakit. Amen? Kung malusog ka, wala kang problema. Wala ka dapat ipag-alala. Amen? Pero kung may sakit ka, 2 ang iyong inaalala. Kung ikaw ba ay gagaling o kung ikaw ba ay lalala. Kapag gumaling ka, meron ka pa bang problema? Wala. Pero kapag lumala ka, 2 ang iyong inaalala. Una, kung ikaw ba ay mabubuhay, pero pangalawa, kung ikaw ba ay mamamatay. Amen? Kung nabuhay ka, meron ka pa bang problema? Meron o wala? Wala. Di po ba? Buhay ka na eh. Pero pag namatay ka, huwag ka din mag-alala. Bakit? Ha? 2 lang naman pupuntahan natin. Di po ba? Langit, impyerno. Amen? Pag napunta ka sa langit, may problema ka ba? Wala. Pag napunta ka sa impyerno, may problema ka ba? Meron po, wala. Wala. Bakit po? Pag napunta ka sa impyerno, marami kang kaibigan doon. Kamarites mo. Joke lang po. Ano ang sabi ng Panginoon? Wala siyang hahayaan ni isa sa atin ang mawala. Amen? Kung naniniwala ka, ang Diyos ay tatay mo, ama mo, magulang mo, bakit nag-aalala ka? Sino mga nag-aalala? Yung nakalimutan nila na merong isang Diyos na mga imposible. Ako po, kaya palagi ko sinasabi, God is good, sobra-sobra. Pinapaalala ko sa aking sarili at sa inyo na ang Diyos, hindi niya hahayaan na tayo'y maghirap. Amen? Naghihirap lang tayo dahil sa ating isip, naghihirap lang tayo dahil sa ating mga nararamdaman. Pero, kung meron kang pananampalataya, naniniwala ka, God completes you, you will have peace. Kaya sabihan mo yung katabi mo, peace be with you. Peace be with you.
Pangalawa po, a healthy soul is forgiving. It is free. Kapag hindi ka nagpapatawad, may sakit ang kaluluwa mo. At ano po ang sakit ng hindi pagpapatawad? Ito po ay pride, kataasan ng loob. Ang taong marunong magpatawad ay mapagkumbaba. At tandaan niyo po that humility is the mother of all virtues. Gusto mong pagpalain ka? Matuto kang magpakumbaba. Sabihan mo yung katabi mo, stay humble. Stay humble. Meron po akong isang kaklasing pari. Nagkapalitan po kami ng parokya. Pero ang masakit na kwento, nung pong umalis na siya sa parokya, pinalitan ko siya doon sa parokyang iyon, nalaman ko, sinisiraan niya ako. May sinasabi siyang masama tungkol sa akin. Minsan, pumupunta yung mga parishioner ko sa kanya, sila'y lumalabas, akong pinag-uusapan, kung ano-ano yung mga masasama, paninira na sinasabi tungkol sa akin. Sumakit po yung loob ko. Pero nag-usap kami. Pero kahit na nag-usap, sabi ko nga, the heart remembers. Minsan, bumabalik pa rin, nasasaktan ako. Kaya lang, may nangyari. Nagkasakit po itong aking kaklasing pari. A very mysterious sickness. Hindi po mapaliwanag na sakit. At dahil po doon sa sakit na yon, hindi po siya makalabas, hindi po siya makapagmisa. Bigla-bigla, pumasok sa aking isip, natulungan ko siya. Magsimula po, nung siya ay na-hospital, tumutulong ako, nagbibigay po ako sa kanya. Bakit? Kasi mahirap po ang buhay ng pari. Kami po mga pari, kung hindi kami magmimisa, wala po kaming pera. Ang hirap po nun, wala siyang misa, naho-hospital siya, kailangan niya magbayad sa hospital, kailangan niya bumili ng gamot, wala siyang pera. Alam ko po yung feeling na yon. Kaya ako po mismo, nagbigay ako sa kanya, tumutulong ako monthly. Ito po, yung minsan, aking naisip at naramdaman. Habang nagmamaneho ako, sabi ko, hindi ba katangahan ang aking ginagawa? Pardon for the term. Sabi ko, ano yung ginagawa ko? Itong taong ito, minsan siniraan ako. Itong taong ito, minsan nakaaway ko. Bakit ko siya tinutulungan? Hindi ba niloloko ko ang aking sarili? Hindi ba ako nagpapaabuso niyan? Pinag-isipan ko po yon, pinagnilayan ko. At alam niyo po, na-realize ko, ito, ginagawa ko yon dahil naaawa ako sa Kanya. Hindi ka makakapagpatawad hanggat hindi ka maaawa. Habang tinitignan mo yung sarili mong sugat, hindi mo makikita yung iba, may sugat din. Pero kapag nakita mo yung sugat ng iba, minsan nakakalimutan mo yung sarili mong sugat. Di po ba? Kayo pong mga magulang, pagod na pagod kayo sa inyong trabaho. Pero pagka-uwi nyo, nalaman nyo, may sakit, may lagnat yung mga anak nyo, kahit na pagod ka, kahit na masakit ang iyong katawan, kahit na nangangawit ka na, susugod mo siya sa hospital. Kahit na wala kang tulog, babantayan mo siya. Di po ba? Bakit nagagawa mo yung mga imposibleng bagay? Bakit kaya mo maging mabuti? Dahil sa iyong awa. Kapatid, hanggat hindi ka nakakapagpatawad,
hindi ka gagaling, hindi ka lalakas. Amen? Meron pong pumunta sa parokya, lumapit sa akin. At sabi niya, Father, may frozen shoulder ako. Masakit pong aking balikat, hindi ko maitaas. So, I prayed over him. Pinagdasal ko po. At pagkatapos ko pong binless yung tao, nag-open up siya sa akin, nagkwento siya. Yun pala, may galit siya sa kanyang mga magulang. Matagal na, ilang taon na, hindi niya kinakausap ang kanyang magulang. Kaya sabi ko, alam mo, yung sakit mo, hindi dahil sa iyong mga muscles. Yang sakit mo ay nanggagaling sa iyong sakit ng loob. Kaya, yung mga sakit niyo, may pangalan po yan. Hindi po cancer yan. Baka pangalan yan ng kapatid mo na kinagagalitan mo. Hindi po ba? Yung migraine mo, sumasakit yung ulo mo, hindi naman migraine yan eh. May pangalan yan. Pangalan ng asawa mo. Di po ba? Yung mga sumasakit na tiyan sa inyo, acidic, may pangalan yan. Baka pangalan ng boss nyo. Baka pangalan ng mga katrabaho nyo. Baka pangalan ng kapitbahay nyo, nanyinismis sa inyo, naninira sa inyo. Di po ba? Your sickness, your pains have a name. This is the name of people who have hurt you. At para gumaling ka, subukan po natin ito, ha? You tapik-tapikin niyo po. Saan ba masakit yung katawan mo ngayon? Ulo, mata, tiyan, paa, tuhod, balikat. Hawakan niyo po. Hawakan niyo, ha? Tapik-tapikin niyo, sabihan mo, forgive. 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 Every night, I am doing this. Meron din po ako frozen shoulder. Dati po, 3 years ago, nasa Lourdes ako sa France. Gumaling na po yung frozen shoulder ko eh. Pagkainom ko po doon sa tubig, nataas ko po agad ang kamay ko. Miraculous yung tubig po doon. Pero may nangyari. Meron pong tao na nanira sa akin. At araw-araw minsan sumasagi sa isip ko. Ako'y nagagalit, ako'y naiinis. Bumalik na naman yung aking frozen shoulder. Sabi ko, may pangalan yan. Sinasabi ko, I forgive, I forgive, I forgive. Hindi mo magagawa one time, big time. Healing is a process. Amen? Paulit-ulit mong gawin, araw-araw. Kasi ang puso, kailangan mo ding turuan. Di po ba? No? Pag hindi ka marunong magpatawad, may problema ang iyong puso. Ang pinaka-problema hindi pagpapatawad ay kataasan ng loob. Amen? Third, a healthy soul is grateful. Malusog ang iyong kaluluwa pag marunong kang magpasalamat. At ano po ang pasasalamat? Ito po ay nakatingin sa pagpapala ng Diyos kesa sa iyong problema. Tandaan niyo po yun. Gratefulness is seeing more your blessings than your burdens. Ang pasasalamat ay pagtingin sa kung ano ang meron kesa sa kung ano ang wala. Meron pong isang tao, depressed na depressed, nasa loob ng simbahan. Napadaan po yung kanyang kaibigan. Tinatanong siya, ba't mukha kang malungkot?
Sabi po nitong tao, kasi yung aking auntie, matagal ko nang hindi nakita, namatay. Iniwanan ako ng mana, 1 million pesos. Sabi, 1 million pesos? Hindi ka ba masaya? Sabi, ba't malungkot ka? Hindi pa ako tapos, sabi nitong tao. Susunod na linggo, ito naman uncle ko, matagal ko nang hindi rin nakikita, nakalimutan ko na nga siya, namatay din. At ngayon, nag-iwan ng mana sa akin, 2 million pesos. Wow! Sabi nung kaibigan niya, may 3 million ka na ngayon. Bakit malungkot ka pa rin? Di pa ako tapos, sabi niya. Pangatlong linggo na, wala pang ibang namamatay, sabi niya. Ano ang problema? Nakatingin dun sa wala kesa doon sa meron. Ang pinakamabilis na paraan para sumaya ka ay sa pamagitan ng pasasalamat. Gratefulness is a free antidepressant. Ulitin ko po yun. Gratefulness is a free antidepressant. Kapag nagpapasalamat ka, gumagaan ang puso mo. Kapag magaan ang puso mo, kapag masaya ka, mabilis kang gagaling. Amen? Huwag niyong mamaliitin ang kapangyarihan ng pasasalamat. Di ba, alam natin kasabihan, laughter is the best medicine. How can you laugh if you always look at your problems? Tawanan mo lang yung problema mo. Amen? Don't be too serious. Don't be too serious. Because if you're too serious, you'll be seriously dead. Ngitian mo lang yung problema mo. Kaya nga, tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, tawa ka naman. Ngiti ka naman. Maiksi lang po ang buhay. Amen? Huwag niyong sasayangin sa inyong pagsimangot, sa inyong lungkot. Ang pasalamat ka, matutuwa ka, sa iyong tuwa, gagaling ka. Amen? Pang-apat, kahuli-hulihan. Ang isang malusog na kaluluwa ay nagmamahal. A healthy soul loves. Dahil, sabi po ni St. John of the Cross, bago man daw po tayo makapasok sa langit, isa lang ang itatanong ng Diyos sa atin, kung tayo ba ay nagmahal. Hindi po itatanong ng Diyos sa iyo, gaano ka kayaman? Kilala ka ba? Sikat ka ba? Ano yung mga naipon mo? Ano yung mga achievements mo? Hindi po itatanong ng Diyos yun. Ang tatanong ng Diyos, bago ka makapasok sa langit, nagmahal ka ba? Dahil kapag hindi ka nagmahal, isang ibig sabihin, makasarili ka. At kapag makasarili ka, yan ang kasalanan ng kaluluwa. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang mister. Araw-araw, pinupuntahan yung misis niya nasa home for the aged. Ito po kasing misis niya, nagkaroon na ng Alzheimer. Hindi na po makaalala. Araw-araw, basta't 8 o'clock po ng umaga, darating itong mister niya. Pagdadala po ng pagkain, susubuan niya yung kanyang misis. At napansin po ng isang nurse ito. Tinanong siya, sabi, tatay, hindi na po kayo naaalala ng misis niyo? Bakit niyo po binabalik-balikan dito? Matanda na rin po kayo. Pahinga na lang po kayo sa bahay, kaya naman po namin. Hindi niyo na po kailangan pumunta dito para subuan, pakainin yung asawa niyo. Kaya na po namin. Bakit niyo pa kailangan puntahan, bisitahin, balikan, araw-araw yung misis niyo?
Hindi na kayo kilala eh. Alam niyo po sabi ng mister, maaring hindi niya ako kakilala, pero ako, kilala ko siya. Maaring hindi niya ako mahal, pero ako, mahal ko siya. At yan ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Yung nagbibigay ka na walang kapalit. Yung tuwa mo, yung nag-aalay. At kapag nagmamahal ka, magiging mas magaan ang buhay. Kapag nagmamahal ka, diyan ka magiging mas malusog, agad kang gagaling sa iyong sakit. Amen? Secret lang po. Para po maging madali yung inyong pinagdadaanan sa inyong sakit. Ano mang sakit yan? Sakit ng katawan, sakit ng bulsa, sakit po ng inyong mga relasyon sa inyong mga pamilya, asawa. This is a secret. You bear your burdens with love. You move through life with love. You endure your suffering, your sickness, your broken relationship, your debts with love. Kapag may pagmamahal ka, magiging magaan ang lahat. Meron pa ring sakit, pero magiging magaan ang lahat sa pamagitan ng pagmamahal. Amen? Ito po yung 3 check-up na ating gawin, hindi lang ngayon, araw-araw. Pagka-uwi niyo po, pagmunihan niyo. Mind check. Kumusta ng isip mo? Yan ba ay kulungan o malaya ka sa isip mo? Kumusta ng isip mo? Yan ba ay gamot mo o yan ba ang sakit mo? Heart check. Ano nang itsura ng puso mo? Ano nang amoy ng iyong puso? Baka may naiwan pa pong Sharon dyan. At ano po yung dasal natin? Create in me a new and clean heart. Soul check. Baka may kasalanan ka pa. Pag ikaw ay nagkakasala, it hurts your soul. Tandaan niyo pong sabi ni San Pablo, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ibig sabihin, hindi ka gagaling, namamatay ka unti-unti kapag may kasalanan ka. Gusto mo agad kang gumaling? Huwag ka lang magpa-check up sa doktor. Magpa-check up ka sa pari. Meron pa pong mga confessions. Go to confession. Open your soul. Allow God to cleanse it. Pag malinis ang iyong kaluluwa, nakakonekta yan sa iyong katawan, magiging malusog ka, magiging malakas ka muli. Amen? Pinagdadasal ko po, magkaroon po kayo ng mabuting isip, mabuting puso, mabuting kaluluwa, at dyan magiging mabuti din ang iyong kalusugan. Amen? Amen. Magkakaroon po tayo ng konting break, mga 30 minutes po, para yung mga iba po sa inyo gustong mag-CR, no? Meron po tayong intermission. Pagkatapos po ng ating break, intermission, magmimisa po tayo. Dito po sa ating misa, kukontinue ko po ang aking talk. Meron po akong 3 gamot para sa inyo. Prescription ng doktor para po mas gumaling kayo, lumakas kayo. That is the second part of our recollection, the Mass. Pagkatapos po ng misa, magko-communion po tayo. Remember that the greatest medicine is Christ. Yung pong communion, yun yung una bago sa oil. At yung banal na communion, yan po ay milagro. Hinihingi natin makatulong din sa hinihingi niyong milagro galing sa Diyos. Amen? Muli po sa inyong lahat, maraming salamat po. Palakpakan po natin ang bawat isa dito.
Sa mga gusto pong mag-CR, gusto pong uminom muna, you are free. After mga 15 minutes po, tayo mag-start sa ating banal na misa. Thank you very much po sa inyong lahat. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Father Joel Gatus sa napakaganda, makabuluhan at tunay na inspirasyon ang kanyang mga winika. Naway ang ating narinig ay ating isa-isip, isa-puso at isa-buhay. Para sa ikalawang bahagi, bago po tayo magsimula para sa banal na misa, mayroon po tayong ilang minuto para sa nais mag-CR o bumili man lang kahit na tubig. At pakiusap po, balik po tayo sa inyong lugar, no ho? Huwag po tayo pupunta dito sa gitna. Mag-CR lang po tayo at bumalik po sa ating mga lugar. Ulitin ko po, pagkatapos po ninyong mag-CR, bumalik po kayo sa inyong mga pwesto. At paalala din po, sa oras po ng offertory, mangyari lamang po na umupo kayo at mayroon pong iikot na mga collectors para po sa inyong mga donations. At kung kayo po ay may dala namang mga sobre para po sa inyong intensyon, mangyari po na kayo ay pumila mamaya during offertory. Mayroon po tayong mga collectors na nakasuot ng ID. Ito po ang opisyal na pagkakakilanlan sa kanila. At sa oras naman po ng communion, ang nasa bleachers, manatili lamang po kayo sa inyong upuan. Ang ating mga EMHCs o yung tinatawag nating EMDC, sila po ang pupunta sa inyong pwesto upang maging maayos at mapabilis ang paggawa. At mamaya sa aking mga kasamahan sa parokya, pagkatapos ng banal na misa, gagawa tayo ng human chain sa mga lugar para pag tinawag natin per plug, color ng plug nila, doon lamang natin sila papagpilahin. Okay? So tulungan nyo kami pagkatapos ng banal na misa. Okay? Yung mga nasa likuran po, kung maaari po, no, magbigay pa rin po ng daan para po hindi po magkaroon ng traffic dyan po sa papunta sa mga comfort rooms. Ang mga CRs po natin, doon po sa likuran po. Kung nakaharap po tayo sa altar, nasa likuran po ang mga CRs. Mayroon po doon sa sa mga bleachers, no, at saka sa both sides.